Hello mga ka-founder, mga bro and sis, welcome to my vlog. Please like and subscribe at huwag nyo rin kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Okay, magandang buhay po sa inyong lahat. Sana po sa mga manunood nito, kung nasan man kayo ay lagi kayong gabayan ng ating amang lumikha sa lahat. Ito po ay konting kuro-kuro lang naman po. Medyo matagal din po tayong hindi nagkita-kita. Matagal din po ako hindi nag-vlog at hindi po gumawa ng mga content. Medyo na busy lang po, napahaba ang aking beauty rest. Joke lang po mga ka-founder. May mga kaibigan po kasi ako na tumatawag sa akin, nagme-message, nagchat, nagtatanong kung ano ba ang stance ko sa mga pangyayaring nagaganap dito sa ating bansang Pilipinas, pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kung kanino ba ako nakapanig, nakaside, o anong aking opinion. Kaya napilitan na rin po akong gumawa ng maikling vlog na ito para masabi ko na rin po ang aking saloobin at opinion sa mga pangyayaring ito. Unang-una po sa aking mga kaibigan, mga kaututang dila, mga nakasama, huwag po sana sasamahan loob nyo pag sinabi kong kanino ako naka-stance. Ito po kahit sino naman po ang panigan natin dito ay magkakaibigan pa rin tayo at sa bandang huli ay maghahanap buhay pa rin tayo para sa ating sarili at sa ating mga pamilya. Politika lang po yan. Huwag natin pakyatin sa ulo natin. Huwag tayo masyadong emosyonal dahil po hindi magandang tignan na ang iniidolo natin, ibis na ang Panginoon Diyos ang iduluhin natin, ang iniidolo natin ay yung isang politiko. Napakapangit pong tignan. Iduluhin po natin ang ating Diyos sa lumikha sa lahat at ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Well, eto na po ang aking pong stance at ang aking papanigan dito at papaboran. Walang iba kundi ang ating kasalukuyang Pangulo, si Ferdinand Bongbong R. Romualdez Marcos. Bakit po? Bakit po siya? Ibalik po natin sa unang kwento. Ibalik po natin. Si Tatay Digong, sinuportahan ko nung umabol siya ng presidente ng 2016. Isa rin ako sa pinakamaingay nun. Si Bongbong Marcos, sinuportahan din natin ang unit team nitong 2022 presidential election. Sumama tayo ng mga karaban, nag-vlog, nakipagbasagan ng bayag sa mga pinklawan nun. Pinagtanggol natin ang unit team. Bakit po ba umabot sa ganito? Bakit nasira ang pinaglaban nating unit team? Pinangarap natin ang pagkakaisa ng bansa. Bakit po? Tulad po ng mga nangyayari ngayon. Bakit sinisisi ng mga DDS ang Pangulong Marcos sa pagka-aresto kay former President Duterte? Bakit? Balik natin sa una. Nangyari ang kaso, naisampa ang kaso sa ACC or International Criminal Court ay year 2017 pa. Hindi pa presidente ang ating kasalukuyang Pangulo ngayon. Isa pa lang siyang regular person o civilian o ano bang tawag sa ganyan. Isa lang siyang pangkaraniwang mamamayan nung panahon na yun. Wala siya kahit anong posisyon. Ang point ko dun bakit binabagsak nyo ang sisi sa ating Pangulo? Sino ba sino pa nagsampa ng kaso sa ICC? Tungkol sa war on drugs ni Digong na yan. Walang iba po kundi ang dating senador, si Antonio Trillanes IV. Senador siya nung mga panahon na yun. At ang isa naman ay representative ng Magdalo Party List na sa Gary Alejano. Kasulukuyan din congressman nung panahon na yun. Yang dalawang yan, sila ang nagpunta sa International Criminal Court para magsampa ng kaso laban sa mga extrajudicial killing di umano
sa drug war sa panahon ni Digong. O ngayon, anong alam ng presidente natin dyan? Ito yung sinasabi niyo mga DDS, bakit pinabayaan ni BBM si PRRD na arestuhin ng Interpol? Unang-una po, meron tayo pong obligasyon sa Interpol. Hindi po pwedeng baliwalain ng ating gobyerno o tanggihan na lang basta-basta ang Interpol dahil malaki din ang inaasahan natin sa kanila. Katulad na lang po ng mga may kaso rito sa Pilipinas na tumakas, ang maghahanap ng ibang bansa at sa ibang panig ng daigdig, sanglupalop man ng daigdig, ang maghahanap po dyan yung mga Interpol pag humingi po tayo ng tulong sa kanila. Ang uhuli din po dyan yung mga Interpol. At ita-turn over lang dito sa atin sa local authority rito. Naiintindihan nyo po ba? Kaya nga ang ginamit ng ICC na mag-serve ng warrant or umaresto sa ating dating presidente dahil meron silang jurisdiction dito. Isa pa, ibalik natin kay Bongbong Marcos. Bakit nyo kailangan murahin at pagsalita ng hindi maganda ang Pangulo? Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili nyo yan? Wala namang kaalam-alam si Bongbong yan kung tutusin. Sino bang gumawa ng problema? Di ba si Digong? Sino ba nagutos sa pagpapatay lahat ng mga drug addicts, mga pushers? Mga drug pushers. Di ba? Si Digong. Sabi niya naman, paninindigan niya yan. Hinahamon niya pa nga yung ICC. Pagsasampalin niya pa yung mga ICC, bakit ang tagal daw dumating? Makikipagbarilan pa daw siya sa mga ICC. Dapat tanggap niyo na kung arestuhin siya. Dahil inaabangan niya nga yan eh. Hinahamon niya nga yan eh. Anong kinalaman ng Pangulo dyan? Sinasabi niyo hindi siya pinoprotektahan ni BBM. Bakit naman po protektahan ni BBM ang isang tao na walang ginawa kundi murahin siya sa araw-araw, sabihan siyang adik, sabihan siyang bangag? Tandaan nyo, si BBM ay isa lang ding tao. Taong may damdamin, marunong masaktan. Lalo na yung pinagbantaan papatayin ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya. Saan ba nanggaling yan? Sa mga Duterte, di ba? Unang-una na si Digong. May adik tayong presidente. Ano niya? Si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na, bangag pa rin. Yan ang pagkasabi niya, diyan nagsimula ang lahat. Tinry nilang sirain ang reputasyon ni Bongbong Marcos. Tinry nila agawin ang posisyon bilang presidente. Dahil vice president nga naman si Inday, successor siya. Diba? Napakadali. Sinubukan nila. Diyan nagsimula lahat yan. Sa 3 years ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, sa tingin nyo hindi ba siya naging shield ni Digong laban sa ICC, laban sa mga dilawan na talagang pinklawan na talagang nanggigigil na ipakulong siya? Talagang tinry silang protektahan ni Bongbong Marcos. Kasi noong 2022 pa lang, pagbaba pa lang sa pagka-presidente ni Digong, pwede na siya damputin ng ICC. Noon pa yung warrant na yan. Pwede na siyang damputin. Dahil wala na siyang immunity, hindi na siya presidente. Pero nandyan si President Bongbong Marcos. Pinoprotektahan siya. Sinuklian ba nila ng maganda yun? Sinuklian ba nila ng mabuti ang aming presidente? Di ba hindi naman? Kung pagaganahin nyo lang mga DDS ang utak nyo, huwag yung emosyon nyo, yung utak nyo. Pakalawakan nyo lang, pakatalinuhan nyo, kahit utak sabaw kayo karamihan sa inyo. Nagkalat kayo sa social media na pag nag-comment na laban sa phone nyo na si Duterte, ang sinasabi nyo adik, bangag, ganun kagad, pare-pares kayo ng comment o reply sa mga di sumasang-ayon sa inyo. Tapos ngayon balak nyo pa mag people power, bakit hindi nyo i-try? Para ibagsak na ang martial law. Pero wag kayo. Pag kaming mga loyalista ang lumabas at dinala namin ang laban sa lansangan,
Mas marami kami. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mas marami kami. Matatabunan lang kayo. Kaso, hindi namin pa dinadala sa lansangan ng laban dahil sumusunod kami sa aming presidente. Kulang siya, kulang kami. Pero pag gumawa kayo ng hakbang laban sa kanya, doon na kami kikilos. Makikita nyo ang loyalista never dies. Hindi kami nauubos, lalo kaming dumadami. At sa mga sinasabi nyo na walang kakwenta-kwentang presidente si Bongbong Marcos, baka nga yung mga ginawa ni Bongbong Marcos ngayon sa maikling panahon na yun, napapakinabangan nyo na eh. Ayaw nyo lang tanggapin. Ayaw nyo lang aminin. Ha? Sa kapangit yung ginagawa nyo. Sumasamba kayo, halos sambahin nyo si Digong. Ha? Halos yung pagkapanatiko nyo, napalitan na ng pagsamba. Pangit yan, ang Diyos ang sambahin nyo. Huwag si Digong. Ngayon, nasa ICC na ang kaso, korte na ng ICC ang magdidesisyon. Manahimik na lang kayo, mag-obserba na lang kayo, magmasid na lang kayo. Dahil pag hindi kayo huminto, kami mga loyalista ang makakalaban ninyo. Ha? Mga Duterte, Balahura supporters, hindi naman lahat pero karamihan. Karamihan. Parang sa bawang utak. Totoo, nakakaawa si Tatay Digong dahil matanda na nga. Nakulong pa sa ganyan. Pero ang ganda ng kulungan niya, ha? Ang ganda ng kulungan sa Netherlands. Gusto nyo dito ano sa korte rito? Ano ba yung kino-question nyo? Di binasahan ng Miranda rights, binasahan siya. Hindi nag-serve ng warrant, puro fake news kayo, nag-serve ng warrant, meron. At sabi nyo sana dinala rito sa local court dito o mga korte rito, dapat dito diniretso si Bongbong, hindi doon sa si Duterte, hindi doon sa Netherlands. Kayo na nagsabi, walang jurisdiction ang ICC rito sa Pilipinas dahil nakapagkalas na tayo nung panahon niya ni Digong noong 2019. 'Di ba? Kaya hindi pwedeng dinggin dito ang kaso ni Digong. Nakakatawa talaga kayo, no? Ang reklamo nyo, wala naman jurisdiction, bakit nadampot si Digong? Hindi nga ICC ang dumampot kay Digong eh. Interpol. Naiintindihan nyo? Interpol. Tapos, tinurn over siya sa ICC. Ngayon, magkakaroon sila ng hearing sa ICC. Kaya tigilan nyo na yung sinasabi nyo na yung kinidnap. Ang kinidnap sa pilitang sinama. Sinaktan, dinukot. Yan yung mga kinidnap. Ganyan. Na walang nakakakita, walang testigo, walang media. Ayos na, pinakain pa nga eh. Sinakay pa ng magandang private jet. Gumastos pa ang gobyerno para sa kanya. Esep lang ne. Esep. Kung may mga esep kayo. Mga DDish. Duterte, Balahura supporters. Shit kayo. Puta mamaya. Kami ang lumabas sa lansangan. Kami ang magingay. Kami yung magkaraban. Kami yung magrally. Hindi nga lang kasi namin ugaling mga loyalista yun eh. Mula sa mga ninuno ko pa rito sa Pilipinas. Mga loyalista na hindi nakahiligan yung ganyan, yung parali-rally sa daan. Law-abiding citizen kami na sumusuporta sa gobyerno at sumusunod sa mga palatuntunan ng gobyerno. Hindi katulad nyo walang alam kundi magmura, mamintas, pintasan ng aming presidente. Para naman napaka-perfecto ng dati yung presidente. Sino ang may kaso ngayon? Sino ang may kaso ng crime against humanity? 30,000 na biktima ng summary execution or extrajudicial killing. Yung mga oplang tokhang na yan, double barrel, mga... Alam mo nung una, akala ko talagang mga pusher lang yung namatay. Meron palang nadamay na mga bata, mga walang mukamuang-muang. Merong natutulog lang sa bahay, binarel.
Merong kumakain lang. Tapos sinasabi naglaban, lalagyan ng paltik na 38. Eh kung si Digong kaya ang naglaban nung panahon na inaaresto siya ng Interpol, tapos matoda siya, tapos lagyan siya ng 38, ano kaya mararamdaman ng pamilya niya? Di ba? Mararamdaman nila yung naramdaman ng mga biktima? Alam nyo, hindi naman ganyan dati ang Pilipino. Ang Pilipino dati may dangal, may awa sa kapwa, may takot sa Diyos. Sumusunod sa utos ng Panginoon. Pero nung mula nung umupo yan si Digong, yung tao naging palamura, na parang libre ng pumatay, kasi adi ka, patayin ka dapat. Parang naging ganun na lang. Ha? Tapos sinasabi pa ng mga lipor, Digong wala daw due process. Bakit sila, binigyan ba nila ng due process ang mga pinatay? Hindi nila binigyan ng due process siya, hinatulan na nila mismo dun. Hindi nila pinaabot ng kulungan, hindi na nila pinaabot ng korte, hinatulan na nila. 30,000 ang laban lahat. Wow, come on. Saka nawawala na yung simpatsya na naawa kayo kay Digong, pero hindi kayo naawa sa mga naging biktima. Sa mga pamilya ng biktima niyan, hindi kayo naawa. Basta sa inyo, sinasamba nyo ang puon yung si Digong. Dapat yan, pinagawa nyo ng estatwa yan, ilagay nyo sa altar nyo. Sa kanyo niluhod-luhuran. Ayun lang po ang masasabi ko. Huwag nyong antayin. Iwanan ko itong salita uli na yun. Huwag nyong antayin na ang loyalista ng mga Marcos ang lumabas sa lansangan. Dahil tandaan nyo, tagaan nyo sa bato yan, mas marami kami sa inyo. At walang kamatayan ng mga loyalista. Okay guys, thank you for watching. See ya, loyalista.